Morning mga kabady. Test tayo ng kamatis. Meron tayong order na 30 kilos. Test muna tayo bago tayo lumusong. Ayun yung order. Mga buddy, bumaha. Bumaha na, oh. Hey, wala yung pinelas ko. Hey, talaga. Oh. Bumaha na. Hey. Bumaha. Bumaha na sa bahay. Eh, baha na sa bahay. Oh, madudulas yan. Okay mga kabady, dito na po tayo sa farm. Huling pilian na to mga kabady. Ito na lang. At naka-apat na Wilkins na ata tayo doon, no? Apat na ganito mga kabady. Dalawang absolute yata, tsaka dalawang Wilkins. Ayan na. Tama. Ito na yung mga napili natin buto mga kabady. Ayan sila. Nalagyan natin ng gamot para hindi bubukin mga kabady. So ito dalawang Wilkins saka dalawang absolute. Dami nating stock na buto mga kabady. Ito pa. Iyan na natin ito para ito sobra pa to mga kabady sa tatanim natin. Marami pa to, nasa siguro mga 3 hanggang may 3 kilo. Ito, sama pa to. Ito na yung gagamitin natin buto mga kabady na pangtanim do sa pinanggalingan natin na sitaw. Itawan natin ulit. Ipilihan lang natin para pag tinanim ay hindi nakasali yung mga malilit na buto. Tsaka yung ibang may mga sira. So natsaga-tsaga nating pili-pili mga buddy. Kasi sayang naman pagka ito yung mga ganito, yung mga may kagat na buto. Hindi na natin sinasali yan. Ito yung mga ibang maliliit. Tsaga-tsaga lang talaga. Mamaya tayo magtatastas ng balag mga kabady dahil mainit. Hindi kaya. Kahapon mga kabady, saglit lang tayo, naka-6 na tudling tayo kahapon. Kaya hindi na ako nag-vlog kahapon mga kabady, gawa ng yun lang naman yung ginawa ko. Tsaka nagpatubig sa ampalay. Pero sigaling tayo dito kahapon, hindi lang ako nag-vlog. Wala tayo sa kondisyon bumoto mga kabady. Wala tayo sa kondisyon mag-vlog kahapon, kaya siguro pagod pa, galing biyahe. Kaya ito, ngayon pa lang tayong vlog mga kabady. Pero yun lang ginawa ko kahapon. Tsaka pala nagpa-change oil din ako nung service natin, si ano ba pangalan ng motor ko? Bulugan. Pina-change oil natin si Bulugan mga kabady. Ganda na pangalan ng Bulugan. Tapos kasi yan ng consultation natin tsaka ng natirang konti sa alam sa hapon, pina-change oil na natin siya. Unang change oil mga kabady. Ano na siya eh, kulang tawag dito,
Kulang 500 kilometers. Susunod niyan pag 1.5 na daw. Natin siya dadali mo dito. Ano yan, mga dalawa hanggang 3 buwan pa natin mamimet yung 1.5 kilometers na yan. Ay 1,000 kilometers. Mga 2 buwan siguro. Sa ngayon pa 500 pa lang siya. Medyo gumaganda-ganda na ang presyo ng sitaw ngayon mga kabady. At yung sitaw natin dito sa tabing kubo ay medyo maganda na rin. Okay, pakita ko sa ginagrass cutter ni Kaka. Pakita ko na sa inyo. Mas bulugan. Ay mga kabady, yung sitaw natin dito. Ginagrass cutter na ni Kaka yung pagitan. Yan o. Ganda na, di ba mga kabady? Papa-scatter na nga eh. Kahapon nagbali ako ng ilan dito. Ayan, binali ko kahapon. Ayun, umakyat na uli. Ang sitaw kasi, pag nag-i-scatter kayo mga kabady, ay nagpupulupot kayo na ganito. Gusto nito mga kabady, mainit. Ayaw niya yung magang-maga kasi malutong. So kailangan mainit para makunat yung kanyang talbos. Hindi basta-basta napuputol. Kasi pag na-try nyo mga kabady na umaga kayo nagpulupot na ganito, napuputol to. Kasi malutong. Pero kung ganyang medyo mainit na, pwede na yan. Ano mga kabady oh. Bilis sumaba eh. Tsaka maganda mga kabady, malusog. Tingnan nyo yung talbos niya oh. Berding berde, may kasamang uod. Ayan oh. Oh. Ito. Berding berde, tas matataba. Matataba yung dahon, matataba yung kanyang talbos. Tsaka sariwang sariwa, hindi natutuyo yung pinakadahon niya na yun oh. Papansin nyo mga kabady. Tas yung dahon niya malalapad. Nagpapascatter na nga. Mamaya na natin gagawin yan dahil mainit. Pamaya-maya pagka tas-tatasin din natin yun oh. Natin kung matapos natin ngayon tas-tasin yun para malagyan na natin ng plastic at ng makapagtanim na ng panibago para may kasunod dito. Para pumipitas tayo dito, kasalukuyan naman yung kabila. Meron pa tayong sitaw na 1 kilo do sa dulo sa dulo ng ampalaya. So ito nakatanim dito sa pagitan ng kalamansi. Yan po ay 1.5 kilo. 1.5 kilo yan. Hanggang dun sa may tapat ng kulungan ng baboy natin, hanggang dun. Sa may kulay brown, yun, walang tanim yun. Tatastasin pa natin yan mga kabady. Yan. Forma lang kulay itim. So yun na lang, hanggat mainit, pipilian muna natin ito mga kabady. Nang sa ganun ay pilihan muna natin yung mga buto na yan hanggat mainit. Update ko muna kayo sa mga baboy natin. Ang ligatas ng mga to. Saan sila mapadpad ng dumidede. Lalaki-laki na. Bali, lahat yan mga baboy? 11. Yung anak nun, dalawang anak nun. Ang cute ng anak, dalawa. Ito ng anak to mga bad 12. Kaso yung 3 namatay. Pagdating na dito, nakalabas na lahat ng anak niya. Nung kasing due date niya, dito na tayo matutulog, babantayan ko na siya sa mga body. Kaso wala pa siyang sign na manganganak na siya. Wala pa. Napakalit nung kanyang ari. Tapos, as in talagang kahit due date niya na sabi ko, hindi kagaya nung noon mga kabady na nagbigay na siya ng sinyales na manganganak na. Kumbaga, nagle-labor na kasi kutkut siya ng kutkut na ganon. Tapos, di na siya makapakali. Kasi di siya tumatayo, nakahiga lang. Ito kasi mga kabady, si Dugyot ay hindi talaga nagpakita ng sign. Kaya sabi ko, pambukas pa to. Ngayon, pagdating ng kinabukasan, nanganak na. Sayang yung 3. Kasi halimbawa, due date niya ngayon,
Wala pa siyang sinyalis. Sabi ko hanggang bukas to manganganak na, sabi ko. Nanganak siya siguro madaling araw. Kasi pagdating namin, sariwa pa yung pusod ng iba. So ibig sabihin katatapos lang yung, halos katatapos lang manganak. Pero yan, awa ng Diyos mga kabady. Buhat nung nanganak sila hanggang ngayon ay hindi ko na sila binantayan. Hinayaan ko lang sila. Awa naman Diyos mga kabady ay wala naman nadaganan. Mababait naman itong mga inahin natin. Kahit hindi niya anak yung iba, pinadededi niya. Kaya absuelto mga kabady kasi 11 sila. So dalawang inahin. Kahit dyan sila magawi dito mga kabady, nagdededi sila. Nakakadede. Ano yung isa. So ayan mga kabady. At soon pag awat na sila, for sale natin yung mga big natin. 11 piraso. 11 piraso yung mga yun. Yung dalawa ginto. Isa, ganda ng katawan, no? Bilog na bilog mga body. Tsaka ano na sila mga body, maliligsi na. At pinakain na natin ng pinatikman na natin ng feeds na booster. Mamaya liliguan natin yung mga inahin natin at linis tayo ng kulungan. Pamaya-maya mga kabady. Dahil wala pa sa oras ng kanilang ligo. Naliliguan ko yan sila alas 2. Dahil sobrang init. For sale natin yung mga bake mga kabady. Mga ano pa, 25 days pa. Pwede na yan. Kasi ano na sila ngayon 10 days. Tama, 10 days na sila ngayon. 10 days old. So 30 days ay awat na natin. Tas purga. Purga tayo. Baliga. Magbabali muna tayo ng sita mga kabady. Doon tayo sa umpisa. Kabisa tayo magtinor ng buto. Sikatan mo ito mga sita. Bukas lang, nakaangat na naman yan. Pwede rin naman hindi na ibali ito mga kabady, kaya lang ay sandali, nasa taas sila. Hindi kagaya pag binabaling ganyan, dito pa lang puno na. Hindi siya agad nasa taas. Kapag binali mo siyang ganito mga kabady, makikita mo yung bunga niya dito talagang makapal. Kumbaga nakaipon yung bunga niya sa isang ano lang, sa isang area. Pero ito kung hindi natin mababali lahat, pwede rin. Lalagyan lang natin ng letting sa taas para may sasampayan sila doon. Hindi mag-iipon sa alambre. Ayan, mas maganda kung nakabali. Maskata na ganito. Mauud na naman mga kabady. Pag-spray ulit mamaya. Yung kabilang sito natin ng nabugbog talaga sa uod tsaka sa white fly. Pero nakaka-recover na. Mamaya pag-gawin natin doon. Pakita ko sa inyo. Naunang tinanim yung kesa dito. Pero ngayon mas maganda to. At saka mas malalaki to kesa doon. Nahirapan kasi yun eh. Pag naka-atake na talaga yung mga maninira sa gulayan, eh mahirap kontrolin mga kabady.
Sa ganyan kasi madalas lumalabas sa mga white fly pagka sobrang init na ganyan. Active na active sila. Yan mga kabady. Itong binhi natin na to ay yung Verdana mga kabady, Condor. Itong ganitong klaseng binhi, pag ito namunga, talagang basta naalagaan na maayos mga kabady. Pag ito namunga, talagang yung gusto mong bunga mga kabady ay kaya niyang i-provide or kaya niyang ibigay talaga. Talagang ano siya, pag ito namunga ay talagang masisiyahan ka. Eka nga. Ang kaso lang, mabilis lang din ang buhay nito, hindi kumpara sa ibang variety ng sitaw na matagal ang buhay. Ito po ay mabilis lang, pero sa bunga ay wala sasabihin. Kaya lang mahalo. Ewan ko lang itong binhi na to, pero nung binuksan namin, hindi naman siya ganun kahalo. Pero kasing iba, gantong ano din, gantong binhi din mga buddy. Marami siyang butong maliliit. Na kung tawagin dito sa amin ay yung nagiging bunga niya, yung parang sinampalok na litaw ang buto or yung nakaguhit or nakabukol yung buto niya sa balat ng sitaw. So yun kasi mga buddy, i-reject na yun. Either segunda, depende sa haba, or ano na siya, gulgul na. Kaya mas mainam kung may maliliit na buto bago itanim, mapilian muna. Yung mga naging bunga ay napakita ko naman na sa mga nakakaraan nating mga vlog yun. Tsaka ito ay hindi siya nagsasanga ng marami. Kaya ang tanim namin dito ay makapal. Masinsin ang tanim mga kabady, hindi madalang. Halos ganyan lang pagitan niya. Mapapansin niyo yan, oh. Yan lang ang pagitan, tas tatlo kada isang butas. Pero sa ibang variety mga kabady or sa ibang binhi ng sitaw ay isang ruler ang pagitan. Lalo mga kabady yung galante. Yung mga kabady kumakapal yun, tsaka nagsusupang or nagsusupling ng marami yun, yung galante. Tapos matagal ang buhay, pero quality din ang bunga. So kung tatanungin nyo bakit hindi namin sinusubukan yun, ang galante kasi mga kabady ay yun nga, kumakapal siya ng todo, kaya ang tanim doon ay madalang lang. Madalang ang tanim niya, hindi kagaya itong Verdana na masinsin. Tapos sobrang kapal niya, tsaka yung dahon niya mga kabady, ang kapal talaga, malago. Kasi halos lahat ng variety na yan, nasubukan namin na Galante, Bulacan White, Bulacan Red, Star Premium. Yan, mga nasubukan na namin yan. Dito lang talaga kami naging sa Verdana mga kabady. Di talagang nasisiyahan kami sa binibigay niyang bunga. Ang Galante naman, maganda rin yan. Kaso hindi namin madalas tinatanim. Yun na lang ang paliwanag ko mga kabady. Kanya-kanya naman tayo ng merong may gusto ng ganon, ayaw ng ganito. Pero kami kasi dito na kumbaga alagaan na namin to. Kabisado na namin kahit paano yung laro nitong Verdana o nitong binhi na to. Marami rin naman mamunga yung ibang variety. Tsaka matagal din pitasan yung iba para dito. Pero kung naghahabol ka ng presyo, ito maganda to mga kabady. Kung naghahabol ka ng panahon, ayan, pwede rin ito. Tag-ulan, tag-araw. Kasi last tanim natin ito, tag-ulan mga kabady. Yung nakakakulang 2 laksa tayo mga kabady, or kulang 20,000 pieces. Dito din nakatanim. Ayan, pinagtamnan natin na to. Kaso yun, pati itong pagitan ng linya ng kalamansi may tanim. Kaya lang ngayon sinolid na namin yung kalamansi, wag nang tatamnan.
pagitan na lang para makasingaw mga kabady, kasi papunta na tayo ng tag-ulan yan eh. So para bumulas-bulas yung kalamansi natin. So kung papansin nyo rin, yung iba nating kalamansi medyo naninilaw, pero sustentado naman sa tubig yan. Dahil siyempre may gulay, hindi natin pwedeng pabayaan na hindi natutubigan yan. May kulang dyan, kaya kung ba't ganyan. Kagaya nito, ito isang puno na to mga buddy. Pero wala naman sakit yung puno niya. Lapitan natin. Ito sa inyo. So papansin nyo, naninilaw yung dahon. Ayan. Tapos dito sa puno niya, wala naman siyang sign na tumulo yung dagta or punggos mga kabady, wala naman. Yan. Yan kasi mga kabady, may ano yan, may hanip. Bukod sa hanip mga kabady, kulang sa pataba. So ang kulang yan, kailangan natin yung isprehan. At the same time mga kabady, kailangan din ng pataba. Ganyan ang kalamansi mga kabady, lalo na pagka tag-init na kagaya ng ganitong panahon, ay kailangan talaga alagaan mo siya. Pero kami, or ako mga kabady, nahayaan ko lang muna siyang ganyan. Dahil pag nag-spray tayo ng gulay o ng sitaw, tatamaan na rin yan. Kaya lang pataba, di pa tayo nag-a-apply. Di pa ako nag-a-apply ng pataba dyan mga buddy. Maganda nga sana dyan, hanggat malilit na ganyan, every tubig mga kabady, or twice a week tayo magpatubig sa gulay. Dapat kahit paunti-unti lang na isang dakot ganon, napapaamoyan ng pataba yan. Alam nyo na mga kabady. Kahit pa amoy-amoy lang nga, patikim-tikim, dapat nabibigyan natin yan. Pagdating ng kulong-kulong natin, bibili tayong pataba. Meron kasi tayong naantabayan ng pataba, kaso mukhang hindi naman darating. Sabi kasi sa akin ni Islaw, meron daw siyang alam na bentahan ng pataba na medyo mura. Wala namang update. Kung inaantabayanan nga natin para maka menos-menos, sabugan na natin ng 2 sako muna. Na ang dami niyan ay nasa 375 puno ata. Ito nagkakamali. Pag naninilaw na ganyan at wala naman tama yung puno, dahil lang gamutin yan mga kabady. Wag lang yung naninilaw siya tapos may tama yung puno o yung sanga. Ay yun, mahirap nang gamutin yun. Uubos na tayo talaga ng gamot doon. Pero pagka ganyan, kayang-kaya pa yan. Halimbawa, yung kalahating part naninilaw tapos yung kalahating part ay berde. Pag masdan nyo yung kalahating part nya na naninilaw, may tama ang sanga nun or yung pinakapuno niya. Pag malala na kasi yan mga kabady, madadamay yung natitirang kalahati na berde. Kayang-kaya niyang patayin yung buong puno na yung kahit malalaki na. So ang solusyon doon, putulin nyo na mga kabady yung pinakang naninilaw niya o yung sanga, yung parting sanga na naninilaw, putulin nyo na sagad. Kasi dadamay niya pa yung yung kalahating part na sariwa pa o berde pa. Sayang. Kasi kumbaga doon na nakatira yung punggos mga kabady. Isa pa pala mga kabady, no? Pag nag-scatter kayo ng ganito na sitaw, kailangan talaga naka long sleeve kayo, or kung maaari nga naka gloves, kasi makate. Kasi itong pinakadahon niya na yan, ay pinakakatawan niya na yan mga kabady. Ito
magaspang yan, may mga bulo. O yung may mga balahibo siya mga kabady na pag humampas sa'yo, yun ang makate. Lalo mga kabady, halimbawa pumipitas kayo, tapos halimbawa ganito na siya kataas, dito na. Mas marami na siyang mga talbos na, o yung usbong niya na nakalawit. Tapos tumama sa mukha nyo o kaya sa leeg nyo. Masakit. Nasusugat pa nga ako minsan. Lalo pag na yung leeg mo na ganun sa leeg mo to. Makati na mahapde. Kasi nga may mga ano siya, may mga bulo. O yung parang balahibo na maliliit, mapino. Kaya pag nag-try kayo mga buddy mag-scatter ng ganito, yung magpalupot na ganyan. Tapos wala kayo long sleeve, sumablay sa mga braso nyo. Ay tsak, makati. Makati na mahapde. Tagal ako sa isa na to. Halos kasi lahat ano na, pambali na. Sama baba yung letting nito. Para doon sa isang tudling natin ginawa yun. Ano ayos to? Para pare-parehas. Sa gawidon ng mahina mga buddy. Yung 4 na tudling sa gawidon. Yan o. Paakyat pa lang samantalang ito. Sabagay, naunang itinanim to eh. Bagay, 1 araw lang ata. 2 araw lang ang pagitan niya. Nakahabol din yun. Pag nakaamoy ng goma to, tsaka ng magandang presyo, bilisan nyo na. Alam nyo na ang gagawin nyo. Haplitin yung lumaki. Pale! Kaya kabady, nakadalawang linya na tayo na naibali. Ayan, ang dalawa na to. Dito na tayo pamaya-maya. Pag nagbali ako mga kabady, one side lang. Kung doon lahat papunta ng talbos, puro doon lang. Kaya puro doon pag ano yan, para magandang tingnan, hindi sa lungat. Hindi ka igras kada. So yan mga buddy, naganda na tayo ng makina. Tubig tayo ng kalamansi tsaka sitaw. Dahil ngayon ay mapapatuyo natin yan para bukas yung kalahati naman. Ayan, hanggang dyan lang muna kung aabutin. Ayun, kung sa sobra pa yung tubig, asok pa tayo dun. Nandun naman na si Kaka nag-grass cutter. Tubigan muna natin to. Dahil yung sitaw natin mga buddy, nakapatabayan para mabanlawan din. So yan, kalamansi at sitaw. Tubig. Yan mga buddy, napatubigan na natin hanggang dito. Dito sa tudling na yan, hanggang dun. Bukas naman dito, tuyo na. Tapos yung kalamansi na basa na yan, pinatabaan na rin natin. 1, 2, 3, 4, 5 6 na tudling mga kabady. Bukas dito naman, tuwi dito. Meron tayong bisita si Side. Dito kumukuha ng binhi. Si Kaka, tatlong tudling na lang, tapos na rin siya sa grass cutter niya. Magtatastas muna tayo ng balag para bukas tututok natin yung solar dito para matubigan to. Kakalaykayin pa natin to mga kabady, gaya ng ginawa natin dun, para pag pilastikan natin makinis. Tapos nagtastas ako, gamit ko kutsilyo lang. Nakita tong ano, nandun pala sa
Sabit pala sa taas ng kubo. Sabit sa pinanungkit ng ano, puso. Pero naka ano naman tayo kahapon. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ay matutod din kahit na kutsilyo lang gamit natin. Kuya Rodel. Ha? Ha? Pwedeng? Alin? Tuyo na. Lutong. Alam mo, munggo. Hindi natin yung bunga mga kabady. Oh, maliliit pa. Time check 5:35 ng hapon mga kabady. Konti na lang tinatastas ko dun. Nag-i-spray pa ako na ano. Kakatapos na nag mag scatter. So mag-spray muna ako na sitaw. 3 karga to. Pati yung 1 kilo natin dun. Uuod mga kabady. Napisa na yung mga itlog. Kaya nag-scatter tayo dun. Ang daming maliliit na uod mga kabady. Yun yung mga itlog ng ano, paro-paro. Ay, napisa. Ang dami. Lakas manira yun mga kabady. Mag-spray tayo. Tapit mo yung kiyakainin eh. Pangariada kahit sa binte bagong patubig eh. Okay mga buddy, last karga na to. Tayo sa dulo, sa may dulo ng kampalayaan natin. Lapit sa extension. Kung ka nag-i-scatter. May scatter na rin pala yung sitaw dito. Marami nakalaglag sa baba. Tawahin natin bukas yan. 3 tudling na lang. Tapos na mga buddy. Tomorrow naman. Ay, nalambot lang ako doon sa may bagong patubig. Lakas makapagod. Ay mga buddy, ganito na lang yung vlog natin. Thank you po sa panonood nyo. At kita-kita na lang tayo ulit bukas sa ating panibagong trabaho. Ingat and God bless po sa ating lahat mga buddy. Adjourn. Uwi na. Happy lang po tayo mga buddy. Happy po. Hi guys. Hi. Hi ka daw. Who's that? Noah. Noah, babe. Hi. 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 Ay, vlogger talaga yan. Asa tayo nose? Asa ba tayo nose mo? Asa yung nose mo?
Tuweba.